Ngayong February 28, biglang uminit ang tensyon sa Middle East matapos lumabas sa international news outlets na nagsagawa ang United States at Israel ng magkasanib na pag-atake laban sa Iran. Sa mga unang report, sinabi ng Israel na preventative o preemptive ang kanilang operasyon at nakatuon ito sa mga target na may kinalaman sa missile at mga pasilidad na itinuturing nilang banta. Kasabay nito, kinumpirma rin ng US side na nagsimula na ang major combat operations sa Iran na nagpapahiwatig na hindi lang ito limitado sa iisang strike kundi isang mas malawak na kampanya na pwedeng magtagal ng ilang araw. Sa ground updates na lumabas, may mga ulat ng malalakas na pagsabog sa Tehran at ibang bahagi ng Iran at may mga larawang kumalat na may usok na umaangat sa ilang lugar sa kabisera. Dahil dito, mabilis ding nagtaas ng alert status ang Israel, nagpatunog ng sirens sa ilang lugar at nagpatupad ng mga paghihigpit tulad ng pagsasara ng ilang paaralan at workplaces, pati pag-adjust ng air operations bilang paghahanda sa posibleng ganting atake. Sa mensaheng inilabas ni President Donald Trump, inilahad na ang focus ng mga strike ay mga Iranian missile systems at naval forces at may babala pa na posible ang casualties sa panig ng Amerika habang nagpapatuloy ang operasyon. Sa madaling salita, ang framing nila ay strategic at security-driven, pero ang epekto nito sa regional stability ay agad na ramdam dahil kapag may ganitong laki ng operasyon, automatic na tataas ang chance ng mabilis ang escalation, lalo na kung may matamaan na sensitibong target o magkaroon ng malaking bilang ng casualties sa magkabilang panig. Sa panig naman ng Iran, lumabas din sa international coverage ang matitinding pahayag na kinokondena ang pag-atake bilang paglabag sa kanilang sovereignty at nagsasabing gagamitin nila ang lahat ng kakayahan para gumanti. May mga report din na nagsasabing may missiles na inilunsad patungong Israel at may claims na may mga base na tinatamaan o tinatarget sa mga bansang may presensya ng US troops sa rehiyon. Dahil live at mabilis magbago ang sitwasyon, mahalagang i-frame ito bilang mga ulat at developing confirmations habang hinihintay ang mas solid na verification sa exact damage at casualty figures. Bukod sa direct military side, malaki rin ang domino effect sa travel at aviation. May mga bansa at aviation authorities na naglabas ng advisories at may mga ulat na nagsasabing ilang airspaces sa paligid ang nagsara o naglagay ng restrictions, kaya may rerouting ng flights at kanselasyon. May report pa na ilang airlines ang pansamantalang nagsuspend ng biyahe papunta o dumadaan sa ilang ruta dahil sa safety risk. Kapag nagsara ang airspace sa key corridors, ramdam ito sa flight delays, mas mahabang ruta at mas mataas na operational risk sa buong region. May lumabas din na indikasyon ng information disruption sa loob ng Iran, kabilang ang report ng near total internet blackout na naobserbahan ng monitoring group na kadalasang nangyayari kapag may major security event o malakihang operasyon. Kasabay nito, may advisories din na lumabas para sa mga mamamayan sa ilang bansa sa Gulf na mag-shelter in place habang umiinit ang sitwasyon bilang pag-iingat kung sakaling lumawak ang mga target o magkaroon ng panibagong rounds ng strikes. Kung bakit ito sobrang bigat sa buong mundo, simple lang. Ang ganitong conflict ay pwedeng magdulot ng chain reaction sa oil at shipping routes, risk appetite ng global markets, at overall security posture ng maraming bansa. Kahit hindi ka direktang apektado sa lugar, pwedeng maramdaman ang impact sa presyo ng energy, pagtaas ng uncertainty at mas mataas na volatility sa mga merkado. Dagdag pa rito, kapag ang usapan ay may kinalaman sa nuclear at missile capability, mas tumitindi ang fear factor dahil maraming bansa ang takot sa senaryo na pwedeng humantong sa mas malawak na giyera kung magtuloy-tuloy ang retaliation at counter-retaliation.